ang pagtamo ng kasarinlan ng piling mga bansa sa Timog Silangang Asya, Pilipinas, Burma, Indonesia at Vietnam. Ang mahabang panahon ng pagpapasailalim ng Pilipinas sa kamay ng mga mananakop ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan, partikular na sa relihiyon at kultura kung saan naging isang Kristiyanong nasyon ang Pilipinas. Gaya ng mga karatig bansa sa Asya na naging kolonya, ay dumanas din ng paghihirap ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol, Amerikano at Hapon. Ang pakikipaglaban ng Pilipinas sa mga Espanyol sa pagtamo ng kalayaan. Sari-saring paghihirap ang naranasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol, partikular na sa mga praile na ginamit ang relihiyong Kristyanismo upang makontrol at masikil ang mga Pilipino. Ang ilan sa paniniil na naranasan sa bansa ay ang sapilitang paggawa, sistemang enkomienda at labis na pagbubuwis. Nakaranas din ang mga Pilipino ng paniniil pagdating sa relihiyon kung saan ay mahigpit na ipinagbawal ng mga praile ang pagsasagawa ng mga nakagawiang ritual ng mga Pilipino. Ito ang naging dahilan ng paglulunsad ng kabi-kabilang himagsikan at rebelyon sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Sa panahon ng himagsikan ay buong tapang na nilabanan ng mga Pilipino ang mga Espanyol sa kabila ng kakulangan sa mga kagamitang pandigma. Ang maalab na damdamin para makamit ang kalayaan ay lalo pang pinasiklab ng mga akdang mapagmulat na siya ding naging dahilan kung bakit mula sa maliliit na himagsikan ay naganap ang Rebolusyon ng 1896. June 12, 1898 nang ideklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa kabila ng pagpuponyagi at tagumpay ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, ay nanatili pa rin ang Pilipinas bilang isang kolonya at sa pagkakataong ito ay sa ilalim naman ng pamumuno ng mga Amerikano. January 23, 1899 ay naitatag ang unang Republika ng Pilipinas kung saan si Emilio Aguinaldo ang idineklarang Pangulo ng bansa. February 4, 1899 nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano kung saan ay formal nang nagsimula ang pakikibaka ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan. March 23, 1901 nang madakip si General Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. 1934 sa bisa ng Batas Tidings-McDuffie ay naitatag ang pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas, kung saan si Pangulong Manuel L. Quezon ang nagsilbing Pangulo. Sa pagpasok ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay napasailalim sa pamumuno ng mga Hapon. Sa panahong ito ay lubhang nasira ang Maynila dahil sa kabi-kabilang pambobomba. Marami ang nasirang estruktura at maraming Pilipino ang nasawi. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon ay naitatag ang pamahalaang puppet na pinamunuan ni Pangulong Jose P. Laurel. Dahil sa pagmamalupit ng mga Hapon, ang mga Pilipino ay naglunsad ng kilusang gerilya na siyang lumaban sa pagmamalupit ng mga sundalong Hapon. Ang pangkat na Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon ay nabuo sa pagsasama-sama ng mga kalalakihang Pilipino na naglalayong itaguyod ang kalayaan ng bansa. Sa pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1944 ay muling naibalik ang pamahalaang Commonwealth na noon ay pinamunuan ni Pangulong Sergio Osmeña dahil sa pagkamatay ni Pangulong Quezon. Sa pag-alis ng mga Hapon ay formal na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas ang kasarinlan noong July 4, 1945. Tulad ng Pilipinas, ang Burma ay dumanas din ng mga paghihirap sa kamay ng mga mananakop gaya ng Ingles at Hapon. Subalit ang pinakamahirap nilang pinagdaanan ay ang mga kaguluhang mula mismo sa iba-ibang pangkat ng kanilang nasasakupan. Ang Burma ay kilala bilang isang mayamang nasyon na may maunlad na kalakalan at mayabong na kulturang Budismo. Nagsimula ang unti-unting pananakop ng mga Ingles sa Burma matapos ang unang digmaang Anglo-Burmese, kung saan ay sinubukan ni General Maha Bandula ng Burma na kunin mula sa British India ang dating mga teritoryo nito.
Unti-unting natalo ang puwersang Burmese ng mga Ingles na kalaunan ay nakita ang Burma na isang magandang teritoryo na maaaring daanan ng mayabong na kalakalan sa China. Matapos ang ikatlong digmaang Anglo-Burmese ay ginawang probinsya ng British India ang Burma. 1937 lamang nang muli itong ihiwalay sa India at gawing kolonyang bansa na ang lehislatura ay nasa ilalim ng pamamahala ng Britanya. Sa pagpasok ng ikalawang digmaang pandaigdig ay sinalakay ng mga Hapon ang Burma sa tulong ng mga sinanay ng mga Hapon na Burma Independence Army na naglalayong patalsikin ang mga Ingles sa bansa. Dahil sa naging mapaniil ang mga Hapon, ang Burma Independence Army ay naging Anti-Fascist People's Freedom League na naglalayong patalsikin ang mga Hapon. 1945 nang tulungan ng mga Ingles na palayain ang Burma sa kamay ng mga Hapon sa pangunguna ng AFP-FL at ni Aung San, isang nationalistang leader na nanawagan sa isang malayang halalan para sa Burma. Sa pangunguna ni Aung San ay nagkaroon ng kasunduan sa Britanya upang ibigay ang kalayaan ng Burma. Sa kasamaang palad, sa kabila ng magandang layunin ni Aung San para sa Burma, siya ay pinatay noong July 19, 1947 kasama ang 6 pa niyang kasamahan dahil sa alitang politikal at away sa pagitan ng mga pangkat etniko. Sa kabila ng pagpanaw ni Aung San ay nakamit pa rin ng Burma ang kalayaan noong January 4, 1948. Ang pagtatapos ng kolonisasyon ng mga mananakop sa Burma ang siya namang naging hudyat ng pag-igting ng away sa pagitan ng mga pangkat etniko sa bansa. Ang Burma ay kilala sa pagkakaroon ng maraming magkakaibang lahi at pangkat etniko. At ito din ang naging dahilan kung bakit umusbong ang iba't ibang uri ng sigalot na naging mitya ng kaguluhan sa bansa. Kabi-kabila ang naganap na riot at kaguluhan sa pagitan ng mga etnikong grupo na sinabayan pa ng pag-usbong ng mga komunistang pangkat na palihim na binibigyan ng mga armas at tulong mula sa China. Sa pagpasok ng komunismo sa bansa ay unti-unting nabago ang sistemang politikal ng Burma. 1962 nang mapasailalim ito sa pamahalaang militar matapos ang isang matagumpay na kudeta sa pamumuno ni General Ne Win. Isa sa mga hamong kinakaharap ngayon ng bansa ay ang patuloy na digmaang sibil na dulot ng magkakaibang ideolohiya at pangkat na kinabibilangan. Ang pagbagsak ng mga matatag na imperyong Sriwijaya at Majapahit ang nagsilbing hudyat ng unti-unting pagpasok ng mga Olandes sa mga pulo ng Sumatra, Java at Malacca sa bansang Indonesia. Ang pagpasok ng mga Olandes sa bansang Indonesia ay nagdulot ng matinding pahirap at pagdurusa. Ilan sa mga ito ay ang polisiyang etikal at sistemang kultural na nagkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya, lipunan at pamumuhay. Sa pagtungtong ng ika-19 na siglo ay unti-unting namulat ang mga mamamayan ng pulong ito sa konsepto ng kasarinlan at kalayaan. At dahil dito ay umusbong ang iba-ibang kilusan na naglalayong makamit ang ganap na kalayaan. 1908 nang umusbong ang Budi Utomo na nangangahulugang Noble Endeavor. Pangunahing layunin ng samahang ito na palayain ang Indonesia sa kamay ng mga Olandes at isulong ang kultura at literaturang Javanese. Taong 1910 ay unti-unting nawala ang popularidad ng samahang ito dahil sa magkakaibang pananaw ng mga kasapi. Ngunit mahalaga ang naging papel ng Budi Utomo sa pagsibol at pagyabong ng ibang kilusang nasyonalismo sa Indonesia. Ang kilusang Sarekat Islam ay itinatag noong 1912 sa isla ng Java. Layunin nito na itaguyod ang aral at pagpapahalagang Islam, gayon din ang ekonomikal at panlipunang kalagayan ng mga kasapi nito. Tinatayang umabot sa 2.2 milyon ang naging kasapi ng samahan bago natapos ang taong 1919. Bukod sa paglaban sa mga Olandes, ay tinuliksa din nito ang mga mangangalakal na Tsino na siyang kakompetensya ng mga Hapones sa kalakalan. Kalaunan ay unti-unting nawala ang popularidad ng kilusan dahil sa mga panloob na away at paksyong naganap.
1924 nang maitatag ang Partai Komunis Indonesia o Indonesian Communist Party na unti-unting nakilala dahil sa pagbilanggo ng mga Olandes sa sosyalistang leader na si Henk Snivelet na nagsilbing instrumento sa pag-usbong ng kilusang komunismo sa Indonesia at iba pang bansa. Inokupa ng papalaking imperyo ng Hapon ang Indonesia at kaiba sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya ay sinuportahan ng mga Hapon ang kilusang nasyonalismo sa Indonesia upang makuha ang loob ng mga mamamayan. Sa pag-aakalang ang Hapon ang makapagbibigay ng ganap na kalayaan, ay maraming Indonesian ang sumuporta at tumanggap sa pagpasok ng mga Hapones at naging kaalyado ng ilang nasyonalistang leader tulad ni Sukarno at Muhammad Hatta. Kalaunan ay lumabas ang tunay na motibo ng Hapon nang mag-umpisa itong higpitan at pagmalupitan ang mga Indonesians. Sa pagkatalo at pagsuko ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, ay iprinoklama ni Sukarno at Muhammad Hatta ang kalayaan ng Indonesia noong August 17, 1945. Nang mabalitaan ng mga Ingles at Olandes ang pangyayaring ito ay sinubukan nilang bawiin ang Indonesia, ngunit sila ay nilabanan ng mga Indonesians. Tinawag ang yugtong ito na panahon ng Bersiap, na nangangahulugang maging handa. Inilarawan ang panahon ng Bersiap bilang panahon ng matinding kaguluhan. Kabi-kabila ang mga patayan, pandurukot at asunto sa mga Olandes at gayon din sa mga Tsino na nasa bansa. Libo-libo ang namatay kabilang na ang mga kababaihan at mga batang Olandes na naninirahan sa Indonesia. Ang tinatayang bilang ng namatay sa panahon ng Bersiap ay umabot sa 3,500 hanggang 20,000 na Olandes, 655 sa mga British Indian, 402 sa sundalong Hapon, at 30,000 hanggang 100,000 na kabataang Indonesian. Dahil sa unti-unting pagkatalo sa mga labanan at sa pagtuliksa na rin ng United Nations, ay napilitan ding kilalanin ng mga Olandes ang pagiging isang bansa ng Indonesia. December 27, 1949 ay nalikha ang United Nations Commission on Indonesia o UNCI upang pangasiwaan ang pag-alis ng mga Olandes sa bansa na umabot hanggang August 3, 1953. Mula sa pagiging United States of Indonesia na isang federal na pamahalaan ay naitatag ang Republika ng Indonesia noong August 17, 1950. Isa na ang Vietnam sa may pinakamapait at madilim na pinagdaanan upang makamit ang kanilang minimithing kasarinlan. Sa pagitan ng taong 1859 hanggang 1883 ay nasakop ng Pransya ang Indochina. Ang pagiging mayaman at pagkakaroon ng estratehikong lokasyon ang naging punto ng interes ng bansang Pransya. 1940 naman nang ito ay sakupin ng mga Hapon. Sa pagbagsak ng ekonomiya ng mga bansa sa Europa matapos ang unang digmaang pandaigdig, ay nakaranas din ng paghihirap ang mga mamamayan ng Indochina. Ang paghihirap na ito ang nagpaigting sa pagnanais ng mga mamamayan ng Indochina na kumawala sa Pransya at lalong nagpalawak ng impluwensya ng komunismo sa Vietnam. Ang kalupitan ng mga Hapon ang naging rason kung bakit ninais ng mga Vietnamese ang kalayaan. Ang pagnanais na ito ay pinangunahan ni Ho Chi Minh, isang nasyonalistang leader na nagtatag ng Indo-Chinese Communist Party noong 1930. 1942 ay binuo ni Ho Chi Minh ang gerilyang pangkat na League of Independence for Vietnam o mas nakilala sa tawag na Viet Minh. Kinilala ang pangkat na ito bilang isa sa mga pinakamatatag na komunistang pangkat na nabuo sa Timog Silangang Asya. Sa pagkatalo ng mga Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig ay lalong lumakas ang kapangyarihan ng mga Viet Minh at naitatag ang Democratic Republic of Vietnam noong 1945. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay ninais ng mga Pranses na muling makuha ang Vietnam, kaya noong 1946 ay muli sila nagbalik upang pabagsakin ang Viet Minh. Ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng unang digmaang Indochina. Tumagal ang labanan hanggang 1954
kung saan ay ginamit ng mga Viet Minh ang taktikang hit and run bilang pantapat sa malakas na hukbo ng Pransya. Matapos ang 8 taong labanan ay sumuko ang Pransya. Naganap ang Geneva Conference at nakipagkasundo ang France sa Vietnam at tuluyang lumisan sa bansa. Nahati ang Vietnam dahil sa pagkakaroon ng magkaibang ideolohiya. Ang 17 Parallel Line of Demarcation ang nagsilbing hangganan ng dalawang bansa. Ang Hilagang Vietnam ay tinawag na Democratic Republic of Vietnam sa pamumuno ni Ho Chi Minh. Sila ay sumunod sa ideolohiya ng komunismo. Agrikultura ang naging pangunahin at sentro ng kabuhayan. Nagpatuloy ang laban para sa muling pag-iisa ng Vietnam at itinaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki. Samantala, ang Timog Vietnam ay tinawag na Republic of Vietnam sa ilalim ng pamumuno ni Ngo Dinh Diem. Siya ay nagpatupad ng autokratikong pamahalaan at nagkaroon ng paniniil sa kalayaang politikal. Naging laganap ang korupsyon at nepotismo at mariing nilabanan ang komunismo kaya't nanatili sa kanya ang suporta ng Amerika sa kabila ng problema sa kanyang pamamahala. Dahil sa mga nagaganap sa pamahalaan ay maraming Timog Vietnamese ang umanib sa komunismo. Sila ay tinawag na Viet Cong na taga-suporta ng Hilagang Vietnam. Ang mga Viet Cong ang mga gerilyang naglalayong pabagsakin ang pamunuan ni Ngo Dinh Diem. Nakilala din ang mga Viet Cong sa paggawa ng mga tunnel sa ilalim ng lupa na nagsilbing daan at taguan ng mga armas at lagayan ng mga kagamitang pandigma. Nabahala ang Amerika sa paglawak ng impluwensya ng komunismo sa Timog Vietnam kaya nagpadala ito ng mga sundalo. November 1, 1963 ay nagkaroon ng kudeta at napatay si Ngo Dinh Diem. Siya ay pinalitan ni Nguyen Cao Ky na nabiguding ayusin ang naghihirap na kalagayan at magulong sistemang politikal sa Timog Vietnam. Palihim na tinawid ng libu-libong sundalo ang 17 Parallel Line gamit ang kalsada at lagusan na tumatagos sa Laos, Cambodia at Vietnam. Ito ang nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng ikalawang digmaang Indochina. August 4, 1964 nang naganap ang Tonkin Gulf Incident kung saan ay sinabi ng Amerika na sinalakay ng Hilagang Vietnam ang 2 barkong pandigma ng Amerika sa Golpo ng Tonkin. At dahil dito ay agad na naipasa sa Kongreso ng Amerika ang pagtatayo ng base militar sa Vietnam at pagpapadala ng mahigit 100,000 sundalo. Sinimula ng Amerika ang Operation Rolling Thunder, isang taktikang militar kung saan ay binagsakan ng mga eroplanong pandigma ng bomba ang ilang mga lugar sa Hilagang Vietnam. Mas pinaigting naman ng mga Vietnamese ang kanilang taktikang gerilya at gumawa pa ng mas maraming tunnel sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang mga bomba. Naging balakid sa mga Amerikano ang malagong kagubatan ng Vietnam kaya inilunsad nila ang Operation Ranch Hand, kung saan ay nagpasabog sila ng mga kemikal na kung tawagin ay Agent Orange upang patayin ang mga halaman at puno sa paligid. Ang ginawang ito ng Amerika ay nagdulot ng pagkasira ng biodiversity ng Vietnam na nararamdaman pa rin hanggang sa kasalukuyan. Taong 1968 ay sinimulan ng mga komunista ang sabay-sabay na pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Vietnam na tinawag na Tet Offensive. At bilang ganti ay binomba ng Amerika ang Cambodia dahil sa balitang dito nagtatago ang mga komunista. Ang kilos na ito ni President Nixon ay nagdulot ng malawakang pagtuligsa mula sa mga mamamayan ng Amerika. At dahil dito ay naisabatas ang Vietnamization. Ito ay ang pagpapauwi sa mga sundalong Amerikano sa Amerika at pagpalit sa kanila ng mga sundalong taga-Timog Vietnam na kanilang sasanayin. 1975 nang tuluyang masakop ng Hilagang Vietnam ang Timog Vietnam matapos sumuko ang pangulo nito na si Duong Van Minh. Ang pinag-isang bansa ay tinawag na Socialist Republic of Vietnam. Ang pagtamo ng kasarinlan ng piling mga bansa sa Timog Silangang Asya, Pilipinas, Burma, Indonesia at Vietnam.